Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. For this video, pag-usapan natin muli at reviewin ang isang online lending app na nirefer sa atin sa ating followers na nag-iwan ng kaniyang request sa comment section ng ating mga video. Walang iba po ang Mabilis Cash. Actually, si Mabilis Cash ay ilang beses na po nating ni-review at palagi pa rin nating reviewing muli as per request po dahil marami sa inyo ay mga bagong followers natin at subscribers dito sa ating YouTube channel. So sa mga baguhan at first time pa dito sa ating YouTube channel, inanyayahan namin kayong mag-subscribe and huwag kalimutang mag-like and share sa ating mga videos para marami po tayong matulungan at maabot na mga biktima ng iba't ibang mga online lending app na ngayon po ay, kung mapapansin niyo po, ay todo advertise na din po sila. Malamang gusto na naman nilang mambiktimang muli. Nung mga nakaraang buwan, medyo tahimik po ang mga online lending app, pero ngayon po madalas ko na po silang nakita sa mga advertisement. So balik po tayo kay Mabilis Cash. Si Mabilis Cash, gaya ng ibang online lending app, mayroon po tayong tatlong factors na tinitingnan para masabi natin sila po ay ating rekomendado para inyong masandalan or mautangan during emergency kung kailangan kayo ng pera. So isa kaya si Mabilis Cash sa pwede ninyong mautangan ngayon, lalo na ngayon medyo papansin niyo po, bagsak po ang ekonomiya, mahirap kumita ng pera at marami po sa inyo ang nangangailangan ng pera ngayon at naghahanap ng mauutangan. Malamang tinanggihan kayo ng inyong mga kaibigan at mga kamag-anak, kaya dito na lang kayo naghahanap sa online. Alam nyo ba na hindi po lahat ng mga offer sa online ay nakakabuti po sa ating financial. Kaya ito, usapan natin si Mabilis Cash. Si Mabilis Cash ba ay pasado sa factor number 1 na rehistrado sa Securities and Exchange Commission? Well, ang nasa likod po ng Mabilis Cash, ang rehistrado sa Securities and Exchange Commission ay ang Mali Lending Corporation. Yan po ang makikita niyo dyan sa kanilang app. Under po sila, ang mother company nila ay Mali Lending Corporation. So totoo kayang mabilis lang, mabilis magkaroon ng cash kay Mabilis Cash? So pasado siya sa factor number 1. Punta tayo sa factor number 2. Ano ba yung factor number 2? Ang factor number 2, yung dapat ang isang online lending app ay legit na hindi yung shark. So, kumusta kaya ito si Mabilis Cash? Marami ang nagsasabi na fair naman daw ang interest at saka processing fee ni Mabilis Cash. Unlike po noon, nung bago pa lang sila na talagang mahigpit na pinapatupad nila ang halos kalahati ng processing fee ay ibinabawas nila sa inyong approved loan. Then, nagpatong pa sila ng mataas na interest. Ngayon daw, medyo mababa na. At mas tinataasan na rin daw nila yung credit limit. Ang problema lang, marami din ang nagbigay ng kanilang feedback na tinaasan ay after ng kanilang loan at nakapagbayad na po sila, bumaba ang kanilang credit limit at tumaas daw ang interest. Totoo kaya ito? So, sino ba dyan ang naka-experience ng ganito? Please, i-comment nyo po sa ating comment section para malalaman natin. Kung wala pong hindi magandang feedback, sa susunod nating update about kay Mabilis Cash, isama natin na maganda po sila. Pero kung wala po tayong makuhang magandang feedback mula po sa mga naka-experience na po sa kanila, so mananatiling si Mabilis Cash ay nakakahanging pa rin. Ibig sabihin, hindi pa rin natin siya rekomendado at hindi pa rin natin siya maaaring i-encourage yung mga kababayan natin na nakapanood ng video natin na utang sila. So again, ang loan shark po ay mataas ang processing fee at saka ang kanyang interest. So si Mabilis Cash, dahil wala pa po tayong parang
enough na information or feedback mula po sa mga borrowers, manatili po siyang ano pa rin, loan shark pa rin. Kayo po ang magbibigay ng magandang feedback kung sakaling hindi na sila ganon gaya nung dati. No? Kasi bad na bad talaga ang feedback ng Mabilis Cash noon. Dahil 2025 na tayo ngayon at nasa kalagitnaan na po tayo ng 2025. Baka may inabago na at isama natin yung pagbabago nila. How about factor number 3? Ang factor number 3, dapat po hindi po sila gumagamit ng third-party collector. Ano ba yung mga third-party collector? Ang mga third-party collector, sila po yung naniningil ng puwersahan. So, kung sakaling hindi kayo nakapagbayad on time, na delayed kayo, or hindi nyo na nabayaran, yan po lalabas yung mga collector nila na mga data privacy violator. So, ano bang ginagawa ng mga collectors ng mga hula? So, mayroon po silang 4 na parang pang ano nila, pang puwersa sa inyo para kayo ay magbayad. So, nandyan na yung pananakot. Yung pananakot, pag hindi ka magbabayad or na-delete ka, mayroong tatawag sa iyo mayak-maya. Tatakutin ka nila. May mga pananakot silang gagawin sa iyo para ikaw ay magbayad or persahin magbayad. Kung hindi pa rin hindi makuha sa pananakot, nandyan na yung pambabanta. So, pagbabantaan ka na i-post ka sa social media, gagawan ka po ng GC, doon ipapahiya ka. Which is papasok yung yung pangatlong gagawin nila, yung pamamahiya. Oo. Yung pamamahiya doon sa GC na yon ay i-post nila or ilagay nila ang iyong picture, na hawak mo yung ID mo at saka kung ano-ano pang mga detalye about sa'yo, yung gagawin nila. At kung hindi pa rin tumatalab doon sa yung mga yung mga contacts mo na pagtitiksan at tinatawagan nila para parang imbis na ikaw yung magbabayad, yung mo daw, madadama yung mga mga contacts mo pag hindi pa rin kayo pumapayag or hindi pa rin po kayo magbabayad. So doon na yung pang-4 nilang gagawin, yung panghaharas. Haharasin talaga kayo. Hindi lang ikaw, kasama yung pamilya mo, kasama yung mga contacts mo, gagawin nila ang lahat para po kayo ay mapilitang magbayad. So, isa po sa mga gumagamit nito or gumagawa nito ay si Mabilis Cash. Pero at this time, wala tayong idea kung may nabago na ba. Kung totoo ba talagang hindi na sila nangaharas, nananakot, namamahiya at nambabanta. So, please, mag-comment kayo sa inyong feedback about po sa Mabilis Cash kung kayo po ay nakapag-loan na sa kanila or existing borrowers kayo na nahihirapan kayo magbayad dahil sa sobrang laki ng interest at ang laki ang laki ng processing fee. Kaya please tumulong kayo para malalaman din ng iba kung ano ba itong Mabilis Cash sa ngayon. Kasi kung i-base natin sa previous na galawan ng Mabilis Cash, wala talaga, bagsak talaga itong Mabilis Cash nito. Pero dahil every time mayroon namang chances para magbago, baka nagbago na si Mabilis Cash. So tulungan po natin yung iba na malamang nagbabalak na umutang dito kay Mabilis Cash. So please huwag kalimutan pong mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-like and share na din po ang mga videos natin para marami pong makakaalam at marami tayong matutulungan. Again, kahit na rehistrado sa Securities and Exchange Commission si Mabilis Cash, kung patuloy pa rin siyang legit na loan shark, malaki ang interest, mataas ang malaki ang processing fee, mataas ang interest, then nag-violate ng data privacy, reject pa rin natin, hindi pa rin natin siya i-recommenda na uutangan
dahil masisira talaga ang buhay ninyo. Huwag niyo pong subukan dahil masisira. 99.99% ng mga magulang ngayon or from 2017 ay wala talagang in the long run, hindi siya nakakatulong financially, kundi mas lalo niyang ibagsak ang inyong financial status. Mahihirapan kayong buhay. Kaya kung kayo po ay nakautang na, bayaran nyo na at huwag nyo pong ulitin dahil ang mga ulan hindi po nakakatulong. Maghanap po kayo ng magandang cooperative dyan sa lugar ninyo at doon po kayo umutang. Matutulungan kayo, nakakatulong pa kayo sa community, and then isa ka din sa magiging may-ari ng cooperative na yun kapag nagiging member ka. Kaya please pumunta or maghanap kayo ng mga cooperative dyan, magandang cooperative dyan sa lugar. So yun lang po, maraming salamat po, hanggang sa muli, paalam.